Nababala, huwag palampasin. Simula Oktubre 4, maraming pensioners ang inaasahang makakatanggap ng 6,800 dagdag mula sa SSS, kasabay ng GSIS one-time cash benefit at ang rollout ng Universal Pension, pera na maramihang papasok sa ATM at iba pang payout channels. Ito ang naisulat sa napakaraming mensahe at usapan sa komunidad. Kaya kung senior kayo o may kamag-anak na senior, importante na malaman ninyo agad ang mga detalye at paghahanda para hindi maabala. Manatiling nakatutok sa video na ito dahil ipapaliwanag ko ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng bawat benepisyong ito, sino ang kwalipikado, paano i-check ang inyong account, at ano ang dapat gawin kapag hindi pa dumarating ang pera. Sa unang tingin para sa marami sa atin, ang numerong 6,800 ay malaking bagay. Sapat na ito para pantustos ng buwan ng gamot, pambayad sa kuryente at tubig o kahit pang grocery ng ilang linggo. Ang pagdaragdag ng anytime cash mula sa GSIS naman ay dagdag na tulong na maaaring magamit sa emergency, pagpapagamot o iba pang kailangan. Ang universal pension kung maipatutupad ng maayos ay magbibigay ng pantay-pantay na tulong sa mga senior na hindi miyembro ng SSS o GSIS at madalas napapabayaan sa pagbuo ng social safety net. Dahil dito ang kombinasyon ng tatlong ito top-up sa SSS, one-time, GSIS benefit at universal pension ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay ng maraming matatanda sa ating bansa. Maraming tumatanong kung paano talaga ibibigay ang 6,800 mula sa SSS. Ang pinakamalamang at praktikal na paraan ay bilang top-up or dagdag sa regular na buwan ng pensyon na automatikong nadideposito sa inyong registered account o ATM. Ibig sabihin, kapag kayo ay karaniwang tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng SSS, hindi ninyo kailangang mag-submit ulit ng bagong papel o maghintay ng personal na pagpapadala. Automatiko dapat itong makita sa inyong next payout cycle simula Oktubre 4. Para sa ilan ito ay immediate top-up sa buwan ng deposito. Para sa iba, maaaring magkaroon ng hiwalay na transaksyon o separate entry sa inyong account, na malinaw na nagsasaad na ito ay dagdag para sa tinukoy na buwan. Ang GSIS one-time cash benefit naman ay karaniwang ipinapamahagi batay sa status ng pagiging miyembro at posibleng depende sa haba ng serbisyo at kontribusyon. Dahil ito ay one-time, marami ang nag-iisip kung magkano ang eksaktong matatanggap nila. Ang sagot ay mag-iiba-iba depende sa kanilang posisyon, kontribusyon at pulisya ng GSIS. Para sa ilang retirado na miyembro ng gobyerno, ang halagang ito ay maaaring makabuluhan sapat upang makabili ng mga gamot o magbayad ng overdue bills. Importante ring tandaan na ang paraan ng pag-release ng one-time benefit ay maaaring iba sa paraan ng pag-release ng buwan ng pensyon. May posibilidad na ito ay ipasok sa parehong account o kung minsan ay may routing sa ibang payout center na inilihis para sa mas maayos na logistic distribution. Pagdating sa universal pension, ang pinakamatibay na balita ay ang intensyon na takpan ang lahat ng senior citizens kabilang ang mga walang anumang kontribusyon sa SSS o GSIS. Layunin nito na walang senior na maiiwan, walang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Sa praktika, madalas itong nangangailangan ng listahan mula sa barangay at lokal na pamahalaan. Kaya mahalagang ang inyong pangalan, address at iba pang detalye sa barangay ay updated at nakalista ng tama. Kung hindi kayo nakalista, maaaring mahirapan kayong makatanggap ng benefit agad. Kung nakalista naman kayo, mas madali at mabilis ang pagproseso ng payouts. Sino ang karapat-dapat tumanggap? Una, ang mga kasalukuyang SSS pensioners na nakarehistro at may aktibong account. Pangalawa, ang mga GSIS retires o pensioners na mayroon ding aktibong account at hindi pending ang kanilang dokumentasyon. Pangatlo, ang mga senior citizens na hindi miyembro ng SSS o GSIS, ngunit nakalista sa barangay para sa universal pension. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng anumang pahayag mula sa inyong agency, huwag agad magpanik. Madaming opisyal na proseso at ilan dito ay nangangailangan ng confirmation sa inyong records at identity. Mahalagang i-verify ang inyong enrollment at siguraduhing tama ang inyong mga detalye upang maiwasan ang pagkaantala. Paano ninyo malalaman kung papasok na ang pera sa inyong account? Simpleng paraan, i-check ang inyong ATM sa mismong araw o mga sumunod na araw. Tingnan ang inyong SSS o GSIS online account kung kayo ay nakapagrehistro sa kanilang portal at
Magtanong sa inyong barangay hanggang sa lokal na opisina ng SSS o GSIS kung kinakailangan. Para sa mga hindi marunong mag-online, humingi ng tulong mula sa mga anak, apo o kapitbahay upang i-check ang status online. Kung may nakitang transaction entry na nagpapakita ng 6,800 top-up o isang one-time GSIS deposit, iyon na ang patunay na na-release ang pondo. Kung wala pa, huwag agad mawalan ng pag-asa. Maaring may slight delay sa processing o sa routing ng pera. Kung hindi kayo nakatanggap ng pera sa unang araw, ano ang dapat gawin? Una, i-verify ang inyong personal na impormasyon sa SSS o GSIS. Siguruhing tama ang pangalan, account number at iba pang detalye. Pangalawa, i-report agad sa opisina ng SSS o GSIS ang hindi pagkatanggap upang mabigyan ng tracking number o reference. Pangatlo, dalhin ang valid ID at anumang dokumento na magpapatunay na kayo ay lehitimong pensioner o senior citizen, lalo na kung kailangan ng manual. Verification. Iwasan ang pangamba at siguraduhing magtatanong sa tamang opisina. Huwag magtiwala agad sa mga third party na nag-aalok ng fast tracking kapalit ng bayad. Mahalaga ring mag-ingat sa mga scam at malisyosong scheme na maaaring gumamit ng ganitong anunsyo bilang pain. Karaniwang red flags ang mga text o email na humihiling ng bayad. Para ma-release ang benepisyo, ang mga link na humihiling ng OTP o banking password at ang sobrang nakakatuwang alok galing sa hindi kilalang numero. Alalahanin, ang mga opisyal na agency tulad ng SSS at GSIS ay hindi humihingi ng anumang bayad upang i-release ang benefits ninyo. Kung may tumatawag o nagte-text na humihingi ng pera o personal information, itigil agad ang pag-uusap at i-report sa tamang awtoridad. Ngayon usapan natin ang praktikal na paghahati ng dagdag na pera. Kapag dumating ang 6,800 plus ang GSIS one-time benefit, mainam na una ninyong iset ang prioridad. Gamot at gamutan, pagkain para sa susunod na ilang linggo at mga bayarin na hindi pwedeng antalahin tulad ng kuryente o tubig. Pagkatapos nito, magtabi ng maliit na parte para sa emergency fund. Kahit 500 o 1,000 ay malaking tulong para sa hindi inaasahang gastos. Kung may natira pa, maaaring gamitin para sa maliliit na repair sa bahay o pangregalo sa mga apo. Mahalaga ring magkaroon ng simple at malinaw na plano upang hindi madaling maubos ang pera sa hindi mahalagang gastusin. Para sa mga pamilya ng pensioners, may kritikal na papel kayo rito. Tumulong sa pag-check ng account. Sanayin ang inyong mga magulang or lolo at lola kung paano i-withdraw ng ligtas mula sa ATM at samahan sila kung kinakailangan. Kung hindi kaya ng senior na pumunta sa bangko o ATM, alamin ng mga authorized payout centers na nagbibigay ng assistance para sa payouts. Suriin din kung may mga local volunteer groups na tumutulong sa pagproseso ng mga benepisyo para sa mga less mobile na senior citizens. May mga practical tips din para sa pagkuha ng pera sa ATM. Pumunta sa bangko or ATM na may kaunting pila. Dalhin ang valid ID at huwag i-share ang inyong PIN. Kung hindi marunong gumamit ng ATM ang senior, mas mainam na may kasama o humingi ng serbisyo mula sa bangko para sa over-the-counter withdrawal. Para sa mas ligtas na transaksyon, iwasan ang paggamit ng ATM sa madilim na lugar at tiyaking walang ibang nakakatingin na maaaring magnakaw ng impormasyon. Ang barangay at lokal na pamahalaan ay may malaking responsibilidad sa pag-ayos ng Universal Pension Beneficiaries. Kung kayo ay hindi pa nakalista, makipag-ugnayan sa inyong barangay upang malaman ang proseso ng enrollment. Madalas kinakailangan ng valid ID, listahan ng mga residente at sign-off ng barangay official. Kung may mga issue o dispute tungkol sa pagkakabilang sa listahan, magtungo agad sa barangay hall at maghain ng opisyal na reklamo o update. Ang mabilis at maayos na koordinasyon sa barangay ang susi upang maiwasan ang pagkaantala sa pagtanggap ng benepisyo. Hindi rin dapat kalimutan ang aspetong legal at administrative. Kung may mga dokumento na hindi updated gaya ng change of name, address o bank account number, kumpletuhin agad ang mga ito sa tamang ahensya bago sumapit ang payout date. Ang late updates ay posibleng magdulot ng pagkaantala o pagkaligaw ng pondo. Kaya't maglaan ng oras upang tiyakin na ang inyong record ay tama at wasto. Marami ring nagtatanong kung ang mga additional benefits na ito ay may tax implication o kung kailangang i-report sa tax office. Sa pangkalahatan, ang mga pension at social benefits ay may special na treatment sa buwes.
To ay karaniwang hindi sinisingil ng regular na income tax. Subalit dahil ang bawat kasulay di maaaring magdiba, batay sa kalagayan ng benepisyo at batas kung may alinangan ay mainam na kumonsulta sa isang financial advisor o sa opisina ng SSS sa ni GSIS para sa opisyal na pahayag ukol sa taxability ng mga natanggap na pondo. Habang papalapit ang Oktubre here, maghanda rin emotionally. Maraming senior at pamilya ang makakatanggap ng tulong na matagal nang inaasam-asam. At para sa ilan, ito ay magdudulot ng malaking ginhawa at pag-asa. Alalahanin na ang tunay na layunin ng mga programang ito ay ang pagrespeto sa karapatan ng mga matatanda na magkaroon ng desenteng pamumuhay. Bilang lipunan, responsibilidad nating tiyakin na ang bawat benepisyo ay makarating sa tama at magamit ng wasto. Bago tayo magtapos, isang paalala. Palaging i-verify ang anumang announcement sa opisyal na channels ng SSS, GSIS at lokal na pamahalaan. Huwag basta-basta magpapadala sa chismis o forwarded messages na walang pinagmulan. Kung may duda, bumisita sa opisyal na tanggapan ng SSS o GSIS o makipag-ugnayan sa inyong barangay. At higit sa lahat, ipaalam ninyo sa inyong mga kapitbahay, kamag-anak o mga kakilala na senyor ang mahalagang impormasyon na ito upang walang maiwan. Sa kabuuan ang pagdating ng 6,800 dagdag sa SS, ang GSIS one-time cash benefit at ang universal pension ay malaking hakbang para mapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizens. Ihanda ninyo ang inyong mga dokumento, i-verify ang inyong bank at account details at siguraduhing nakalista. Kayo sa barangay kung kailangan. Simula Oktubre Queer, i-check ang inyong ATM at online accounts at kung may problema, kumilos agad upang maayos ito. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at community para makatulong na maipaalam ang balita sa mas maraming senior na nangangailangan. Ingat at sana ay makarating ang tulong na ito sa bawat karapat-dapat na senior sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraan.